Sa nakaraang nating kwento, tuluyan na ngang nakipaglaban ang ating bida sa puppet ni Stoker kaso di nito malabanan ng maayos. Dahil iniisip nito si Xiao Xiao baka daw mapahamak ito. Buti na lang dumating si Nana. At tuluyan nang naligtas si Xiao Xiao. Dito na din natuloy ang inaabangan nating labanan between sa ating bida at Stoker at makikita natin na walang nagpapatalo sa dalawa. At dahil sa ginawang skill ni Stoker doon nalaman ng ating bida na kabilang pala ito sa vampire race. Nagpamalas din ng skill ang ating bida. At nagawa naman nitong masunog ang kaliwang mukha at braso ni Stoker. Kaya naman ito ang mas nagpinas dito at nag-all out na. At nagawa naman ni Stoker na pahirapan ang ating bida. At magawa nitong magamit ang hidden mission nito para lang makatakas dito. Nagsimula na nga ang quest ng ating bida sa hidden dungeon at nakalaban niya dito ang isang malaking halimaw. At nagagawa naman ng ating bida na malamangan nito kaso sabi nga nito sa tagal nitong nakikipaglaban dito ay hinding-hindi ito napupuruhan dahil sa fast revival. Recovery nito. Kaya hirap ang ating bida at na-draw drain na nag-energy nito. Buti na lang nalaman na ng ating bida kung saan ang tunay na katawan nito at tuluyan nga nitong pinuntahan. Tuluyan nang ang winikasan ng ating bida ang halimaw na ta. Pagkatapos naman nito patayin ng halimaw naka-receive naman ito ng reward na pwede na nitong magamit ang summons niya kahit nasa labas pa siya ng dungeon. At tuluyan na nga nakabalik ang ating bida at nagpatuloy na ulit ang kanilang paglalaban. Pero sa pagkakataon na ta ay ginamit na nga ng ating bida ang Dragon Bone para ay asset ito at laking gulat din ni Stoke bakit may ganitong kakayahan ang ating bida. Nagawa namang mapugutan ng ulo natin ang si Stoker pero di nito inasahan na buhay pa ito. At pinoses nito ang katawan ng ating bida. Nagawa namang makapasok ni Stoker sa spirit world ng ating bida para patayin na nga ang kaluluwa nito at tuluyan na nitong maangkin ang katawan ng ating bida. Ngunit di nito inasahan na makakaharap nito ang totoong katauhan ng ating bida. Bigla namang lumod si Stoker nang malaman nito na ang ating bida ang Demon Lord. At takot na nga ito di napapinta ang kanayang pagmumuka. At nagsalita na nga ang ating bida, ano daw ang pinagsasabi nito kanina. At bigla namang magsalita si Stoker, at nagmamakaawa na ito, na spare daw nito ang buhay niya, kung pwede daw bang gawin itong servant siya maasahan daw itong aso ng ating bida. Tin-iris naman ng ating bida ito na parang langgam. Nilockdown nga lang nito at nasabi kahit maging aso ko di ka fit para doon. At pinakita na nga ang tagpo ng nasa labas na ng spirit world ng ating bida, pinakikita na nga dito na nakahandusay na ang wala ng buhay na si Stoker na nakahiwalay ang ulo nito, at ang ating bida ay pinapakalma nito ang kanyang sarili. Pinakita na nga ng malapitan at pinapakalma ng ating bida ang aura nito. At lumabas na nga ang notification ng system na successfully nitong nakuha din ang 50,000 experience points. Nagsalita na nga ang ating bida at nasabi nito yung patay gutom na yun gustong patayin ang kaluluwa ko para makuha ang katawan na ito, what a joke. After nga nitong masabi bigla ulit nag-notify ang system at nag-level up na naman ang ating bida ngayon naman level 18 na ito. Mukhang di pa tapos ang problema ng ating bida dahil may naramdaman na naman itong kakaiba. Bigla nga itong napaluhod at nakaramdam ng pananakit sa dibdib nito na parang sesabog. Nasabi ng ating bida na ano ba tong nararamdaman ko is this a pain ache nito, pagkatapos ng lahat di pa ba patay yun. May panibagong notification na naman ang system sa kanya dahil, sinabi dito na matay na ang isang vampire bloodline at ang vampire bloodline ng ating bida ay nag-evolve pa daw. Ano bloodline evolving, ika ng ating bida na nagtataka. At unti-unti nang pinakita ang mga namatay sa area ay humihiwalay sa kanila ang kanilang natitirang dugo sa katawan. At ito pala ay papunta na sa ating bida at di pa dyan natatapos ang lahat. Habang kinukuha nito ang mga dugo ng mga patay sa area, isa-isa naman lumilitaw sa system din na nakukuha ng ating bida ang mga skills ni Stoker. At yun na nga ang nangyari dahil pinakita naman nga ng system na mayroon na itong panibagong set of skills ulit sa paiging vampire race nito. Di lang yun ang vampire enhancement skill ng ating bida ay nag-level 5 na nga ito at mas tumalas palalo ang pakiramdam nito. At nilalasap na nga ng ating bida ang panibagong upgrade nito sa kanyang kasanayan, at nasasabi nito na ito pala ang high-rank vampire race. At di pa nga natatapos ang pag-level up ng mga nangyayari sa ating bida pati ang equipment nito ay nag-level up na din.
na mas lalong lalakas pa ang ating bida pag sinuot nito. Di na nga mapigilan talaga ng ating bida na matuwa ito sa mga nangyayaring upgrades sa kanya. Kaya sabi nito pati daw equipment nito nagle-level up din pala. At nasabi pa nga nito pati daw ang espada ni Stoker ay nakuha na din niya daw ito. Kaya pinapakita na kinukuha na nito sa storage niya. Kaya din naman pinakita na ng system ang status ng espada ni Stoker, na nakalagay dito ito ang Blood Demon Battle Sword. Ang level nito ay 20, strength ng hunter pag ginamit ito plus 100 damage increase by 20% Oizak plus 300. Ang agility plus 300 vampire race skill plus 1 level at ang enhance nito sa pag-absorb ng buhay ay 20% din. May special effects pa daw ito. Kayang magpalit ito at ang pag-teleport kung saan ang target location o para umatake at may cooldown naman ito ng 10 minutes pag ginamit. Dagdag pa ng ating bida habang hawak-hawak ang espada, isa din palang high rank weapon ito, at makakaya ko din palang makuha ang mga gamit ng napapatay ko. May na-detect naman ang ating bida na mukhang nag-rush ito papunta sa location daw nito. Tinago na nga nito ang weapon sa storage niya at nasasabi pa ng ating bida na, sobrang bilis nila mga nasa Hunters Association mga yun, kaya kailangan ko na rin makaalis dito eka ng ating bida. Nagdash na nga ito ng napakabilis na parang humalo na lang ito sa hangin. Ganun na nga ang nangyari mukhang nakarating na sila sa location na pupuntahan nila. Pagkalapag nga nila sa location ng mga taga-Hunter Association, dinaman nila inaasahan ang tagpo ng mga nakikita nila dito. At nag-report na nga itong babae, sa isa sa mga high rank ng association na nag-confirm dito na ang president daw ng Blood Guild ay isa sa mga namatay dito walang iba kundi si Stoker. Paglingon naman ng taga-Hunter Association laking gulat naman nito ano nga daw ba ginagawa nung nakita niya dito. At pinakita na nga kung sino ang tinutukoy nito. Walang iba kundi si Eric na nakita nilang patay na nga ito at nakahiwalay ang ulo na sabi nga ng isa sa mga association na. Anong ginagawa nito dito isa ito sa member ng Wolf Soul Tribe, mukhang ang patay gutom na si Eric ay di pala ito member ng guild ni Stoker nakisabwatan lang ito, kaso nga di naman ito akalain na mapapatay siya ng ating bida. Pagkatapos naman ito nag-utos na ito na mag-report na daw sa nakakataas sa mga nangyari dito di daw pwedeng mapalag pa ito. At habang sinasabi naman ito ng taga-Hunter Association na kapag merong gumalaw sa isa sa mga member ng Wolf Soul Tribes ay walang pagdadalawang isip gagalaw sila. At ito nga pinapakita ang isang individual na pinaliligiran ng mga iba't ibang uri ng mga hayop. Pinakita naman ang pangalan ng isa sa mga Awakener daw ang leader ng Wolf Soul Tribe na si Beat God Matt. At ito na nga din ang itsura ng isa sa mga Awakener na posibleng makaharap ng ating bida sa hinaharap. Pagkatapos naman pinakita ang leader ng Wolf Soul Tribe na si Matt, may isang pinakita namang malaking mansion sa eksena. At pinakita na din sa isang part ng mansion na may mga nag-enjoy na naliligo sa pool, at ang isang lalaking matkalong-kalong na chicks na mukhang may kakausapin sa telepono. At pinakita na nga ang tagpo na malapitan sa lalaking nasa pool area, at tumatawa pa ito habang may nagre-report dito at nasabi nito na. Ano daw patay na yung basurang si Stoker, oo kahit ganun pinsan ko naman siya, at dagdag pa nito na nakakairita talaga yun at wala naman akong pake kung anong nangyari sa kanya at dito na nga nalaman natin na pinsan ito ng patay gutom ni Stoker, at sino naman kaya kausap nito sa kabilang linya. Bigla naman nagseryoso ito at nasabi sino naman kaya ang nagpaangas na galawin ng mga tauhan daw nito. Anong gusto daw palabisan ng pumatay kay Stoker ay naghahaman daw ba sila? Dagdag pa nga nito hanapin daw nila sinong ipis na nag-challenge daw sa kanila. Pinakita naman ng kausap nito sa kabilang linya isa itong matanda na wala pang binabanggit kung sino na naman itong patay gutom na ito, at nasasabi na nga nito sa pinsan ni Stoker. Wala ka dapat ipag-alala pa, meron namang ibang alam kung mag-handle dito dahil ang isang member ng Wolf Soul Tribe ay isa din sa mga namatay, at alam kung di hahayaan ito ng leader ng Wolf Tribe na si Matt. Bigla naman inibon nito ang usapan dahil nagtanong na nga ito na, ang problem ay talaga bang kailangan mo pang ibenta ito? Habang sinasabi nga nito ang mga katagang ito humaharot naman ito sa babaeng nakakondong dito, nasasabi nito na, wala lang naman sakin yang kung mabenta at ilang taon na rin. Pinag-aaralan yan at wala namang nagiging kwenta ang mga ginagawang pag-aaral dahil iisa lang talaga ang kinikilala nitong owner nito, anong weapon kaya ang tinutukoy nila?
Tapos na nga ang kanilang pag-uusap at binaba na nga nito ang telepono. At pinakita naman dito ang tilang may liwanag na umaapaw sa kapangyarihan na isang bagat na nasa capsule, at nasasabi ng matanda what a perfect weapon ga daw. Kahit na napaka-perfect ng weapon na ito, what a fool, walang kinikilalang makakapagpagana dito, at ito na nga pinakita na ang pinag-uusapan nilang weapon. At familiar naman tayo sa weapon na ito, dahil ito lang naman ang inaasam-asam na maibalik sa ating bida. Pagkatapos nga pinakita ang espada na matagal nang gustong makuha ng ating bida, ako naman ang eksena sa isang old Japanese style na bahay at nandun ang ating bida na nakatayo. Pinakita naman ng malapitan at medyo nagyabang naman ito kunti dahil ba naman nasabi nito ang Miyato Residence daw, napakalaki daw nito pero mas malaki pa daw ang mga pagmamayari ng ating bida. At nagulat naman ang ating bida dahil biglang nagbukas ang gate at may lumabas na tila nakilala ang ating bida, dahil nasabi naman nito na, "Tama ba ikaw si Master Joe Ching, or miss, ay kanina pa po kayo hinihintay?" At tumitig lang ang ating bida dahil pala nakita nito ang stats ng kanyang nakausap at medyo natuwa naman ito. Pangalan pala ng kausap nito ay si Liu Shengchan, ang level 50 at ang profession nito ay Deacon. Bigla naman itong nagpakilala sa ating bida, na nasabi nito na, "Ako ang Miyato family housekeeper, pwede mo rin naman akong matawag na Uncle Liu, tara sa loob at sumunod ka lang sakin." Nagsorry naman ang ating bida at nakaabala pa daw ito at makikita naman natin na di alam kung tatawa ba ito o magseseryoso dahil nasabi nga kasi nito sa kanyang isip dahil nakita nga nito ang totoong status ng kanilang Katie. Wala. Talaga bang pag housekeeper ka dapat bang nasa level 50 ka na? At yun nga ang katanungan sa kaisipan ng ating bida. Pinakita na nga ang tagpo na nasa loob na sila ng tahanan at lalakad na nga sila papunta kala Nana, at nagsalita naman si Uncle Liu na, "Narinig ko malaki ang natulong mo sa aming miss para makomplito nito ang kanyang mission para maging awa Kenner." At pa-humble naman ang ating bida na nasabi nito na, "Wala lang yun, di nyo nako kailangan pasalamatan pa." At nagsalita na naman si Uncle Liu, nasabi nga nito sobrang napaka-importante nga daw nito sa Miyato family dahil simula daw namatay ang kanilang family head wala na daw naging awa Kenner sa matagal na panahon kung hindi nga lang daw ito pinatay ng bastardong Ade sa Lee, at makikita naman natin bakit ganun naging pagmumuka ng ating bida dito pala, na wala silang kaalam-alam ang Demon Lord na pumatay nasa residence na nila. At nasabi nga din ng ating bida sa isip nito, na kapag daw nalaman nila ang totoong katauhan nito mapapahamak daw ito at nasabi sila nga daw yung pasaway na gusto siyang mapatay nun. Nagsalita pa nga si Uncle Liu na kahit naman daw naging successful ang nangyaring digmaan nun, sobrang laki naman ang naging casualties at ang nabuhay nga lang daw sa digmaan na yun ay 5 hunters lang. Bigla namang nagseryoso ang ating bida at may inaalala ito, nasasabi nga nito, "Survive 5 hunters lang ang weird naman. Nung namatay ako naalala ko sobrang daming hunters pa ang nandoon na napansin ko." Dagdag pa ng ating bida, meron nga daw di tama at sa kanya sinisisi ang mga namatay na hunters na yon. At nasasabi naman ni Uncle Liu sa eksena na ito na mukhang nasa hallway na sila ng bahay. "Ang masasabi ko ang ay konti lang pagdating sa miss namin, di ko pwedeng sabihin ang lahat sa iyo, alam ko ang pagkatao ng miss namin dahil nasaksihan ko itong lumaki at ako ang nag-alaga dito." Wala naman imik na makikita sa ating bida. Pagkatapos namang nitong sabihin mga yun nag-release na ng nakaaktakot na aura ito at pinagbantaan na ang ating bida. Nasabi na nga nito na, "Kaya naman di ako papayag na merong magsamantala sa kanya." At sinubukan naman nitong pakiramdaman ng ating bida at nasasabi na nga ng ating bida ang sobrang lakas nga daw nito at sobrang lakas ang pinapalabas na aura nito na may kasamang killing intent nga daw. Biglang pinakitang nakakatawang itsura ng ating bida at nasasabi nito na bakit naman daw ngayon pinagbabantaan siya nito na ito daw ang magiging asawa nito, at nasabi nga wag mag-alala daw di daw mangyayari. Yun, napalingon na nga sa likuran ng ating bida dahil tinatawag na ni Xiao Xiao ito na tumatakbo papunta dito at nagkamalay na ito. Wala namang nasabi ang ating bida at nakatitig lang ito kay Xiao Xiao habang napayakap na ito at sinasabi ni Xiao Xiao na lubos daw itong nagpapasalamat at okay lang daw ang kuya nito at ligtas naman itong nakabalik. Pinapakalma naman ng ating bida si Xiao Xiao dahil wag daw itong umiyak pa at wala na daw maninankit pa daw dito simula ngayon. Nasabi naman ng ating bida kay Xiao Xiao na may kalmadong boses na, "May gagawin pa si kuya at kakausapin kaya mamaya pupuntahan kita."
Wala namang nagawa si Xiao Xiao kundi makinig sa ating bida at pinagmasdan na nga lang nito habang naglalakad paalis na nalulungkot pa din na makikita sa kanyang pagmumuka. Nagsalita naman si Uncle Liu at nasasabi nito sa ating bida na, nakikita ko sobra ang pag-aalala mo sa iyong kapatid at nakikita ko maayos ang relasyon niyong sa isa't isa. Nag-release nga din ito ng aura habang nagagalit at nasabi ng ating bida na, syempre naman kahit sino pa yan pag may humamak na saktan ulit ito humanda sakin. Tinitigan nga lang ni Uncle Liu ito at nasabi nito na di naman masama ang ating bida base sa aura nito mukhang magkakasundo daw sila. Biglan naman napatigil na sila sa isang pintuan at nasabi na nga ni Uncle Liu na nandito na tayo sa loob nitong room nandito siya at hinihintay ka nito. Pagbukas nga ng pintuan nagkatitigan naman ang dalawa. Nakakatawa naman ang ating bida na may inisip ito at naiisip pala nito baka naman daw na find out ng Ayla kung sino daw ba siya kaya gusto nito mag-usap sila ng sila lang. Pinakita naman ang pagmumuka ni Nana na tila kung gaano ito kalakas bakit ngayon sa pagdating sa ating bida ay lumalambot ito. At nasasabi nga ni Nana sa isip nito, ano daw itong nangyayari at nararamdaman nga daw nito na nakikipag-date siya sa ating bida. Medyo kabado nga ang ating bida at pinagpapawisan pa, at nasasabi nito bakit nagagalit kaya sakin ta at namamula siya talaga bang nalaman na nito ang totoo. At binasag na nga ni Nana ang katahimikan at ito na ang nag-first move na magsalita. Natutuwa naman nitong sinasabi na gusto nga daw nitong makapag-usap sila kung paano nga daw natalo ng ating bida yung si Stoker Level 40 nga daw ito. Mukhang din amon komportable na sinasagot ng ating bida ito na bakit nga daw ito lubos na nag-aalala may sariling paraan daw ang ating bida. Di naman nagalit ito sa tanong ng ating bida at kalmado pa itong sinagot ang ating bida na mukhang nagkakapulagayan na ang dalawa. Nasabi nga ni Nana, yung mga taong pinatay mo kasi meron silang strong background at sobrang nagalit mo sila ng sobra at sobra silang napaka-delikado. At dagdag pa nito sa kanyang sarili na ano bang nasabi ko nagalit ko ba ito kailangan kong maibihan ng topic, at talagang tuluyan ng nanlalambot si Nana pagdating sa ating bida. At tuluyan naman pinaliwanag ni Nana ang katayuan ng pinatay ng ating bida na ang pinsan daw ni Stoker ay isa sa awa Kenner na si Louie na sumama din daw sa digmaan nun. Dagdag pa ni Nana na sobrang brutal daw nito at walang pakialam kung sino ang babanggain nito kaya medyo nakaka-alarming ang pagpatay mo sa kanyang pinsa. Huwag kang mag-alala walang naman akong iniwan na anumang makakapag-trace sakin at sino ang gumawa nun sa pinsa niya, ikaw ng ating bida kay Nana. At pinakita na nga dito na seryosong sinabi ni Nana sa ating bida na yung leader ng Wolf Soul Tribe yun talaga siguradong hahanapin ka nun. Nakakatawa naman ang sinagot ng ating bida sa sinabi ni Nana, ano daw ba yung Wolf Soul Dog Meat Dealer daw ba yun? At sinagot naman din siya ni Nana ano ba yan interesado ka ba talaga sa mga ta? Kaya naman pinaliwanag din naman ni Nana kung ano tong Wolf Tribe, ito daw ay isa sa 7 Great Guild na meron sobrang malalakas na sandatahan kaya walang sinuman talaga ang gustong ma-involve na may kinalaman ang mga members nito. Kasi si Matt ang leader nga nila ay isa ding awa Kenner. Pinaliwanag naman ulit ni Nana sa ating bida na, ang leader daw ng Wolf Soul, sobrang talas ng pang-amoy nito. Walang sino man nakakalusot dito, walang magagawa ang radar sa talas nito. At kahit gaano pa katulagal nangyari sa isang lugar kayang-kaya nitong matrace. At ang headquarter lang nila ay nasa kabilang lugar lang ng city, kaya anytime soon magpunta na dito yun. Kung gaano kaseryoso si Nana na binabalaan ang ating bida dahil nag-aalala ito, wala naman pa kaya ang ating bida na gawa pa nitong magbiro na. Grabe naman pala ang talas ng pang-amoy nung aso ba yun, paano pag umutot ako aamoyin pere niya? Bigla naman sumulpot si Uncle Liu at inabala nito ang pag-uusap ng dalawa, kaya sinabi ni Nana ano daw ba ang nangyayari. Biglang sinabi nito tungkol sa Demon Lord. Kaya napasulyap agad ang ating bida at nasabi tungkol sakin bakit kaya. Gulat nga silang narinig ang mga detalye ng sinasabi ni Uncle Liu, ang weapon daw nito ay papasubasta daw. Sumigaw naman si Nana at tinanong totoo ba yung sinasabi mo dito ba fake news? Ano ba yan totoo ba na kay Louie ang weapon na yun? Napapikit na nga ito at pinaliwang niya na ang information na ito ay sobrang accurate at totoong papasubasta nila ito, at magaganap ito sa 10-year ceremony pagtapos na matay ang Demon Lord. Pinakita naman ang ating bida na naiinista at sin-celebrate pat alaga nila daw ang pagkamatay nito.
At nasasabi naman ni Nana na, kung papasubasta talaga daw yun maraming magkaka-interest kaso, ang katotohanan daw walang sinuman ang pwedeng makapagpa-control dito dahil sinuman ang susubukan nito biglang namamatay at hinihigop lang ang lahat ng enerhiya ng sinuman babalak dito. Pinakita naman ng ating bida na natutuwa sa mga naririnig niya at nasabi pa nga nito na, malamang weapon ko yun at nagparang kaluluwa ko na rin yun kaya ako lang ang pwedeng makagamit talaga nun. Pinagmamasdan pala ni Nana ang reaksyon ng ating bida at namumula na nga ito mukhang nahulog na talaga ito sa ating bida at nasasabi nito sa kanyang sarili na, may nasabi ba itong na nakapagpangiti nga daw sa ating bida? Nasabi nga nag-ating bida meron na nga lang daw itong natitirang 1 buwan bago ang subasta, kailangan na daw nito makapag-change class kahit ano pa daw ang mangyari. At nasabi pa nga nito na kahit anong mangyari kailangan maibalik daw sa kanya ang espada nito habang pinapakita na nga nagigil na itong maibalik ang weapon niya. Abangan na nga nating ano na ang gagawin ng ating bida para maibalik sa kanyang ang espada nito at lubos nga kasi itong natutuwa at malapit na ulit silang magkita ng weapon nito. Ano paano na namang haharapin ang ating bida pag tuluyan na silang magharap ni Luyi at si Matt ng Wolf Soul Tribe? Magagawa ba talagang maibalik ang espada sa ating bida? Kung gusto mo din malaman ang mga susunod pang kaganapan sa ating kwento, maaari kang mag-like at mag-comment na din at palambing ng subscribe dapat naka-bell all para lag kang updated sa mga bago nating uploads. Muli maraming salamat sa suportang tunay.